Hi! I-guess namin na window sa aking boses. Magandang morning mga kapitbahay! Diba? Panalo agad. Magbibigay kami ng kasiyahan. Woo! Sorry, may napindot akong hindi. Anyway, magandang umaga po ulit. Ako po si Shalala. Ngayong Tuesday, October 6, sa atin pong Shalala and Friends. With a Z. Friends. Inulit ko lang. Okay, madaliin na natin ito. I-welcome na po natin ang isa kong friends na makikita nyo sa labas. Si Mark Canlas. Hi, Mark! Yes, hello. At hello sa mga listeners natin ngayon. Dito sa Yeah. DZRJ. DZRJ 810. 810. Okay. At syempre, very, very special guest. Ang itinuturing naming trivia queen. Wow. Marami kang Marami. malalaman dito pag sa showbiz. Tama. Magbanggit ka lang ng isang linya sa showbiz na sinabi ng bidang artista o kontrabida, knows niya kung sino. Nose Ladies line and niya. gentlemen, one of my true friend in Philippine showbiz. Yeah. Natawa siya! Bam Salbani! Hi, Direk! Kamusta? Yes. Good morning. Ayun. Sa mga listeners mo, Shalala and, And friends. friends, Yeah. kasama. Welcome, Direk. Tinalbugan mo si Lot and friends. Yeah. Kamusta naman, Direk? Buti naman pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. Oo naman, mahihindian ba kita? Oo. Mm. Pero hindi, trivia lang ha. Ako rin may trivia. Si Direk nag-start yan sa radyo talaga. Oo. Oh. Kwento mo lang ng konti, Direk, paano yun? Yes. Tagal na nun, di ba? Basta after Your- school, Oo. ang una kong work talaga sa Bombo Radyo. Okay. Nag-start ako as news writer. So, yun, So, dire-diretso yung na. mga binabasang news sa newscast, ako nagsusulat. Ikaw nagsusulat. Writer siya. Oo. And then Mm. eventually, nabigyan ako ng sarili kong program. And then, Sa Davao yun, sa Direk. Davao, Oo. Davao, sa probinsya to. Then, kinuha ako ng GMA Radio. Ayan. Hanggang napunta ako sa TV. Ayan. Ah. At ngayon, director siya. Yes, Director namin na ang sa Walang galing. Tulugan. Alam mo kung bakit masaya kami pag lumalabas kami? Nagtitrivia kami. Doon nag-umpisa hanggang sa ang daming. Paano mo nagagawa? Mahilig ka na sa pelikula noon pa. Actually, showbiz sa showbiz, puro actually, di ba? Sabi nila, pag ang sagot mo daw ng umpisa ng actually, showbiz daw. Showbiz. Trivia number 1. Okay. Pag actually, showbiz Showbiz yun. na. Hindi, bata pa ako, naalala ko, during siesta time, kung ayaw ko matulog, ang kinakwentuhan ako ng nanay ko. Di ba naalala nyo sa GMA7 dati merong Sine 7? Oo. Yung mga Sampaguita Pictures, Yes. yung mga ganon, yung mga lumang pelikula. Yung mother ko, ang nagkikwento sa akin about sa buhay nila Gloria Romero, nila Amalia. Kahit hindi ko sila kilala, hindi ko sila naabutan. Oh. Oh. Kahit hindi ko sila era, more or less, alam ko yung buhay nila dahil sa yung nanay ko talaga yung movie fan. Talaga. Mm. Pero wala, sino particular na idolo ni Mama? Gusto niya si Rita Gomez. Miss Rita Gomez. Miss. Oo, dapat may Oo. miss siya. At saka dapat yung miss niya spelled out. Oo, M-I-S-S. Oo, kasi dati may ginawa siyang movie sa Seiko Films nung bumalik siya dito. Ayan ang trivia na. May trivia na. May trivia na. Yeah. Umpisahan na natin. 1985, gumawa siya ng pelikula dito. Bomba Queen. Oo. Diba yung kay Sarcy Emanuel tsaka yung Inakasusuklaman ba kita with Gloria Tolentino. Oh! Nung gumawa ng poster ang Seiko, MS period. Pinaulit niya. So nag-reprint sila ng poster dahil doon. Buti wala nasabi si Robitan. Suplada si Mother Rita, di ba? Oo. So, naging M-I-S-S. Rita Gomez. Rita Gomez. Siya yung isa sa mga, siya yung pinakaunang may miss sa pangalan. Oo. Pero ngayon marami na rin nagmi-miss, di ba? Celia Rodriguez. Oo. Ganon. Pero naman dapat, di ba, Direk, Mark, di ba? Yung mga ganong kalidad ng artista, dapat binibigyan ng pahalaga na Miss Rita Tulad Gomez. mo. Yes. Oo. Dapat may Mrs. Shalala. Kasi may asawa na ganun. Engaged Ah, na. Marami- Hoy! Nako, John Fontanilla. Oo, ano yung nabasa ko yun? Totoo ba yun?
hindi binigyan ng kumpare mo. Binigyan ng kumpare mo yung Oo. singsing. Oo. So, sabi niya nabili niya, nagagandahan daw siya. Akala ko nga i-charge sa akin. Okay. Sabi niya, sale naman yan, pero bagay sa'yo, hindi naman bagay. So, tingnan, ano to, nagpo-propose ka na? Arte mo. Sige na nga, gano'n lang siya. Oo. Kinuwento ko lang ito kay John Pontanilla na isa nating kaibigang manunulat sa entertainment. Bigla sabi niya, hindi na, engage ka na. Ayun. Ang dami nagtitext tuloy sa akin, may nagko-congratulate. Pati si Rene Bismanos, wala kang pasabi. Oo, nabasa ko. Sabi ko, totoo ba to? At meron na naman siya nilabas ngayon. So anyway, ano lang po yun, yung singsing na yun, galing talaga sa kanya, pero hindi. O anyway, sige nga, engage na. Para wala nang issue. Eto naman si Mark, yan, model po namin yan. Oo. Yan yung kasama ko sa labas. Siya yung nag-i-interview ng mga contestant sa labas. Ayan, kita mo Siyempre, sa naman. mga hindi nakakakita kay Mark, Oo. describe mo. Gwapo siya, matangkad siya. Oo. Mm. Basta i-click nyo na lang sa aming broadcast live link. Yes. atrymedia.com/broadcast tapos live. Okay, yan. At saka pwede nyo po kami puntahan sa ating mga social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, Instagram. At kung may mga tanong po kayo, ito po ang text line natin 0977-342-1644 at ang hotline 412-0288. Okay, bago tayo mag-commercial break, direct ito medyo na ano lang ako dito na wala yata. So anyway, yung mga pelikula, yung Busan Film Festival kasi, kumuha sila ng 100 best films ng Asia. Oo. Siyempre, alam mo na, loka ako sa Japan, direct ha. Ang dami ng number 1 kasi, Tokyo Story ng Japan. Mhm. Number 2, Rashomon. Parang narinig ko to. Rashomon, okay, Rashomon. kay Kurosawa. Oh, Japan pa Mm. rin. Tapos, number 3, In the Mood for Love, Hong Kong. Mhm. Tapos, number 4, teka, ayun. In fairness, The Apu Trilogy ng India. Okay. Diba? Tapos, number 5, A City of Sadness ng Taiwan. Mm-mm. Pero i-click nyo na lang po sa Google kung ano. At eto po yung 4 na pelikula From na Philippines. from the Philippines. Nakaka-proud so naman happy, yan. nakaka-proud talaga. Mm-mm. Teka, ayaw niya magano. Ayun, ito na. Pangilan. Hindi, wala na Wala- siguro wala na naman, yung sinabi. wala. Basta Kasama sa pumasok ito 100. sa 100 ang mga pelikula. Asa na ba siya? Nalulos. Anyway, ayaw niya. Pero si Direk, gumagawa siya ng mga indie film or Sige, habang ano. gumawa na po kayo ng movie? May ginawa akong short film, pero ito pa yung nag-uumpisa pa lang yung mga digital na. Mm. That was in 2005. Mm. Pero Tagal direct kung na. pwedeng expand, pwede ka pang gumawa ng pelikula mismo. Oo, gusto ko. Pero ikaw, kung sino yung artistang pwede mong isama sa iyong pelikula? Gusto ko ikaw. Yeah! Ikaw ang lead. Kaibigan Yeah. nga ako. Oh. At sino pa direct? Si Mark. Ikaw ang si leading Mark, lady ikaw ko. din, Mark. Oh, ikaw ang leading din. lady ko. Ang leading lady. Ako. Yes! Bakit hindi ko makita? So anyway, ang ano lang dito, yung Manila sa Kuko ng Liwanag ni Lino Broca. Lino Broca. Mm. In siyang ni Lino Broca. Yung Batch 81 ni Mike De Leon. Tapos yung isang movie ni Love Diaz. Mamaya, i-check natin yan direct. Okay? Walang Bernal? Wala nga eh. Talaga? Ilang yung 4 na Asian film eh. So magbabalik po kami with Direct Bam Salbani at Mark Canlas. Magta-time check Yes. po na tayo. Oras po natin alas 11:16 na po. Ito ang DZRJ 810, 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing, high quality, quick delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quality, quick delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Lola, saan po kayo pupunta? Di ba? May sakit po kayo? Apo, kailangan kong pumunta sa GSIS para malaman nila na nandito pa ako.
Kailangan kasi yun para sa pension ko. Ha? Hindi na po ngayon. Di nyo na kailangan mag-annual renewal of active status o ARAS. Bahala na mag-report ang Philippine Statistics Authority sa GSIS tungkol sa estado nyo. Salamat naman at naisip ng GSIS yan. Basta, tuloy pa rin ang pension ko. Opo, Lola. Relax ka na lang dyan, ha? At ipagluluto kita ng paborito mong merienda. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita sa GSIS website www.gsis.gov.ph. GSIS, maasahan ng lingkod bayan. Nagbibigay kasiyahan sa bawat Pilipino. DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Kami po nagbabalik dito po sa DZRJ 810 para po sa Shalala and Friends. Balikan na natin direct yung pang-apat, yung Melancholia ni Love Diaz. Ang question mo, oo nga, bakit sa CNN pasok kang Himala? Wala po, hindi mga Noranyas, hindi po kasama ang Himala. Kaya walang Himala. Ayan. Eto, direct. Kwentuhan mo kami para ma-enlighten din to si Mark. Hindi mahilig sa pelikulang Pinoy, di ba? Pero gumawa ko na dalawang indie film. Ano yun? Ikaw mismo gumawa. Hindi naman, supporting lang. Anong movie yun? Kay Derek Hill Portes. Anong movie? Hukluban tsaka Bayang Magiliw. Ay hindi siya na Ang Hukluban kasama siya sa yung Intern. horror film fest. Horror film fest, Hukluban. Sino bida doon? Kiko Krista Matos. Miller Kiko and Matos. Krista Miller. Alam niya. Ay, isa mo. Si Wendell. Wendell Rao. Pero ako ang masasabi kong indie movie na talagang tumatak din sa akin. Nakailang indie movie na ako. May Touchstone pa nga ng mga lalaki. Ay, sorry. Ayoko na gawa. Yung Ligo na Yu, Lapit na Mi. Ligo yan. Ligo na Yu, Lapit na Mi. Diba? Nanalo doon si Edgar Allan Guzman. Yes. So, masaya naman ako doon dahil pinalakpak kayo eksena. At ang role ko, kaya ganda-ganda. Bugaw ako sa Quezon Avenue. Alam mo. Oo. Nasira yung image ko. Na-justify mo naman yung role. Nabigyan mo ng justice. Sabi ng wardrobe siya, magdala ka ng outfit ha. Mga 3, long sleeve o magandang polo. Asika. Nung time na ang suot ko yung sira-sirang short na maong. Nasa ka-t-shirt lang ako. Tapos sabi ni Direk Eric Salud, sabi ko, Direk, ano susuotin ko? Ayan na. Ha? Ba't pinagdala ako ng ayaan mo sila? Yan ay kung yun ang suot ko na parang ang dumi-dumi ko na kasi maghapon ko na suot yun. Na-shoot namin ng gabi na. Sobrang gabi na. Yun ang role ko, yun ang suot ko at nakasinelas lang ako. Pero thank you talaga kasi nung napalabas yun sa CCP, nakita ko ni Uge. Tawa siya ng tawa. Gaga ka, marunong ka umarte. Kaya ang dami sa akin na acknowledge na marunong. So thank you very much. Tsaka magandang pelikula yun. Maganda nga, diba? Ang sumulat siya, ay ewan ko basta nasa libro din yan Actually si Edgar Allan Guzman, galing doon. parang anak-anakan ko yun Kasi dati ako nung nasa Bulaga pa ako. Writer pa yun ng Bulaga dati. Hawak ko yung Mr. Pogi. So, siya yung winner namin. Si Alan. Si Edgar nanggaling siya sa mga indie movie na mga sexy. Diba? Kay Noel Ferrer siya, di ba? Yes, hanggang ngayon. So ngayon kita mo na yan. Nasa ABS na siya, bumalik siya. Okay, kwentuhan na tayo direct. Yes. Maraming mga linyang hindi makakalimutan ng mga tao, lalo na yung mahihilig sa pelikulang Pilipino. Yung mga linyang tumatak, yung parang una na to, talaga yung kay Sherry, you're nothing. That's second rate. Trying hard. Bituing walang ningning. Alam mo, pagdating sa mga lines kasi, ang Philippine cinema hindi talaga mauubusan. Dahil tayo mahilig tayo sa mga one-liner. Unforgettable lines. Mahilig tayo sa mga ganon. Hindi pwedeng may isang pelikulang Pilipino na walang ganon.
may iba tumatak, may iba hindi. May iba talagang through the years hanggang ngayon naaalala pa rin. Ikaw may mga favorite ka ba? You're nothing but a second. Between At saka yung kay Maricel yung sa Ang Darating na Umaga, yung wala sa damit, yung ganun. Wala sa kulay ang pagmamahal. Oo. Nasa puso, nasa isip. Sa Ang Darating ang Umaga na pinagbibidahan ng parehong Parang the late, napatay. Oo. Nestor de Villa, Nida Blanca, JP De Guzman, and the first award ni Maricel sa FAMAS. The support, no, not FAMAS, Star Awards. Sarah, Best Supporting. Produced ng Viva Films. Ito pala yung first movie ni Maricel. Sa Viva. Nag-over the backwood siya from Regal to Viva. Na ang pelikulang yan, kinukwento ko sa'yo, di ba? Ito, New Frontier Theater. Wow. Na ngayon ay Kia Theater na. Nakapasok ka na? Kuba? Hindi pa nga. Ang ganda daw. Tayo. Mahal yata. At tawagan natin. Picture lang tayo sa labas. Kausapin natin si Tessa Mangahas. Si Tessa ng Araneta. So anyway, pagbaba ng mga tao, lahat nakayuko. Sabi ni Direk, bakit nakayuko? Magang-maga yung mata namin. Kasi yung ending, Direk, na kasi diba, parang binalik nila si JP di sa ampunan. Tapos the movie, yung Saan Darating ang Umaga, na hanggang ngayon nakailang ni-revive na ng mga iba-ibang singer, at yung huling-huling nag-revive, the one and only, Lani Misalucha. Diba? So Direk, ano pa yung mga naaalala mo, mga one-liner na talagang mabigat? Yung mga favorites ko na lang. Sige. Isa sa mga paborito ko yung kay Maricel. Ano yan? Sa pelikulang, sa movie na produced ng Reina Films. Diba? Yung kay Carlito Sigan Reina. Yung, ikaw pala ang minahal. Parang sabi niya dito, mamahalin niya ako para sa inyong lahat na hindi nagmahal sa akin. Ay, ganda! Win! Namasatuloy ang aking mata. Oo. Reina Phil, nawiwindang sa'yo si Mark Canlas. Ito, Mark Canlas, mag-isip ka rin ng mga linya, ha? Ilan taon na ba si Mark? Ilan taon ka na, Mark? 22. Ay, nako, mukhang baby pa siya nung mga Pero may mga iba napapanood ako na Filipino films. Mahilig din ako sa mga mga movie. Pero ayoko mga English film. Talaga. Pero isa pang ang naaalala ko namin kay Rudy Fernandez, yung Markang Bungo, yung trabaho lang, walang personalan. Hanggang ngayon nagagamit yun, di ba? Okay, more pa direct. Ano pa? Sige. Syempre yung hayop ni Nora Honor. Sa Ina Ka ng Anak Mo. Ito yung kwento na very controversial kasi ang kwento ay nabuntis ng asawa niya, si Nora, nabuntis ng asawa niya, si Raul Aragon sa movie, yung nanay niya, si Lolita Rodriguez. Nagtaka siya, bakit si Lolita biglang pumunta ng probinsya? Tsaka yung asawa niya, biglang pumunta rin ng probinsya, yung ganyan. Tapos naiwan na lang siya. Yung eksena yun, yung unforgettable, yung pagpasok niya sa kwarto, nakita niya yung nanay niya, may bitbit na bata. Baby. Kaya diba? Hayop. Si Nora. Tapos zoom in lang yung camera ni Lino Broca. Ilang hayop yun? 3? Parang 4. Tapos, sino ba nag-una yung mga sliding sa pag-iiyak? Nora Honor o Vilma Santos? Kasi doon sa hayop-hayop, pero hindi dumadaos. Hindi dumaus si yun. Napasandal lang siya sa padero. So, ang dumaus talaga. Ang mahilig sa walling talaga, si Vilma, tsaka si Lorna. Si Lorna Tolentino. Walling. Yes. Diba? Sa Maging Aking Kalamang, para nakadalawang walling si Lorna. Ito yung Maging Aking Kalamang with Lino Broca din. Dina Bonnevie, J. Ilagan, Christopher De Leon. Ang ganda ng movie. Viva Films. Viva. Wow! So, yun, marami. Next pa. Naalam mo ba, i-trivia to, ang Maging Aking Kalamang was originally offered to Sherry Hill. Oo. Yung Maging Aking Kalamang. Bakit napunta kay ang Sherry, nag-abroad, pumunta kay Ronnie Rogoff. Nag-asawa siya. Pero hiwalay na sila, diba? Hiwalay na sila. Anyway. Yun. So, yun napunta kay Lorna, which I think is the right decision ng Viva. Kasi, nanalo si Lorna ng nanalo award. Siya doon. Tinalo niya si Susan Roses. Wow. For Paano Kung Wala Ka Na, yung It's Unfair. Yung ganda nun. Regal Films. Tinalo niya rin si Ate V sa Tagos ng Dugo.
That year, maraming magagandang pelikula that year. Yung Tagos ng Dugo na rin. Yun din yung kay Ate V na yan, yung role na ang bigat-bigat, di ba? Parang nakakaloka pag pinapanood mo siya. So anyway, trivia pa direct. Mga linya. Kasi ako meron akong alam. Ano? Kasi hindi ko alam yung artist nun eh. Pero lalaki siya, bata pa. Ano sabi? Nanay niya si Miss Vilma. Ano? Yung akala mo lang, wala, pero meron. Ayun. Sino kasi yan? Diba? Director niya. Si ano yun? Sa ano yun? Sa anong pelikula ni Chito Ronyo yun? Bata-bata, paano ka ginawa? Oo, si Carlo Aquino. Ayun. Aba, marunong din nagdi-direct na ba si siya? Carlo? Hindi pa yata. Hindi pa siya. Pero magaling na artista yun. Hanggang ngayon, di ba nawala yun, nagkaroon ng problema. Alam na sabihin na natin na medyo na-involved sa isang something. Tapos nga nakabalik, ang galing pa rin, ano? So anyway, direct, another trivia, mga linya sa showbiz. Maganda rin yung kay Mike De Leon na pelikula. Only movie ni Vilma Santos kay Mike De Leon. Yung Sister Stella L. Ay, diba? Ganda. Kung hindi tayo kikilos, kailan? Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan? Sabi ni Ate V. Katarungan para kay Cadencio. Ayun. Na may hawak siyang placard. Na ginawang cover ng Urian Anthology, di ba? Ang ganda nun. Eto trivia ulit. Okay. 1984. Ang dami natututunan yun. 1984, magkasabay na pinalabas. June yun eh. June of 1984. Magkasabay na pinalabas ang Sister Stella L ni Vilma at ang Bukas Luluhod ang Mga Tala ni Sharon Cuneta. Same date, same day. Ay, naalala ko rin. Talagang kung gaano kadami ang tao sa Bukas Luluhod ang Mga Tala ni Sharon, pwede ka naman daw hide and seek sa sinihan sa Sister Stella L. Cry si Vilma. So go siya sa Valenza Studio ng Regal Films kay Mother. Nag-iyakan silang dalawa. Ang sabi lang daw ni Mother kay Vilma, V, ayaw nila madre ka. Kaya mula nun hindi na siya nagmadre siya ulit ng Immortal. Pero alam mo yung pelikula naman hanggang ngayon nakatatak naman din. Naman, classic 'yun. 'Di ba kahit nasaan tsaka napipili din siya mga best films, 'di ba? Here and abroad, pero nakatatak kay Ate B, Sister Stella L, relasyon, 'di ba? Yung mga iba pang mga linya direct na ni kay Sharon marami. Marami si Sharon. Si Ate Gay sa Himala lang. Wala. Himala. Marami din si Vilma. Si Vilma, si Nora. Marami din. Marami din siya. Yun nga yung hayop. Yung ano pa ba? Kadalasan kasi kay Nora mas mga eksena naalala mo. Minsan wala siyang sinasabi, 'di ba? Bibig lang at mata lang. Recently lang pinalabas sa isang cable channel, yung Bakit Bughaw ang Langit. Napanood mo na ba yun? Kay Mario O'Hara with Dennis Roldan na medyo nagkaroon ng problema sa nasabi ng mga Noranians, nako, yung Vilma Santos na yan, kopya lang ng kopya ng mga pelikula ni Ate Guy. Nagkaroon na kinopya daw ng Saan Nagtagtago ang Pag-ibig. Yung sila si Vilma at saka si Tonton na si Tonton Gutierrez. Yung Bakit Bughaw ang Langit. Ayun yung kay Nora Honor doon, ang galing-galing niya rin. Yung unforgettable doon, yung confrontation scene naman nila ni Anita Linda. Di ba si Anita Linda doon, starlet siya na hindi sumikat-sikat. Kaya sabi niya, laos na kayo, inay! Walang nangyayari sa buhay niyo, laos na kayo. Galit na galit yung nanay, kumuha ng kutsilyo. Papatayin sila. Pero tapos ang kapatid niya doon si Raquel Montesa na nabuntis nung ni Jay Ilaga na iniwan. Tapos ibinintang kay doon kay Dennis Roldan, ni-rape daw si. Anyway, ganun ang mga pelikula dati. Direct sa tingin mo, may mga pelikula pang ganyan? Wala na. Nakaka-miss yun. Yun yung mga panahon na, sabi nila ito yung mga golden years of Philippine movies. Diba? Wala na. Hindi natin mababalik yung panahon na yon. Tayo na lang, nagpapasalamat tayo na abutan natin. At saka, pasalamat din tayo sa ABS, nare-restore yung mga lumang pelikula. Ang lilinaw, diba? Sana ganun din yung iba. Sana yung Regal mag-invest si Mother Lily. Kasi yung
Channel 2 talaga because of Charo Santos, Oo. di ba? Talagang nag-invest sila for the restoration of the mga Yun nga classic sabi nila films. kung yung pinaka-head mo talagang mahalang Taga-industriya. Taga-industriya. Ganun ang mangyayari. Tapos direct ito pag-usapan naman natin, banggit mo si Mother Lily, ang Regal. Ang unang mga pelikula ng Regal ay mga sexy-sexy, di ba? Oo. Yung Kayod sa umaga, kayod sa gabi. kanina yung Elizabeth Oropesa. yung dingding ang pagitan. Ay, hindi naman yun. Hindi ba yun? Mga bomba naman yun. Ikaw mahilig ka sa bomba. Mamaya na yung bomba. Mamaya na yung bomba. So yun, tapos nag-hit yun, di ba? Nag-hit Tapos yun, kaya nagtuloy-tuloy. nasundan. Tapos yan, lumitaw na ang mga Regal babies. Sino ang mga pinakatumatak na Regal babies? Kasi nag-start kasi ang Regal 1974. Pero nag-launch na siya ng Regal Babies niya 1980. Ito yung underage. Yeah. Si Marisol Soriano, Dina Bonneville, and Snooki Serna. Snooki pa lang, wala pang Serna. Puro Snooki. Kasi galing siya pagka-child star nun eh. Pero si ano din, si Maricel, child star yun. Medyo nauna pero si Snooki kasi when she was a child, ang liit child superstar siya talaga. Parang Ninyo Parang Mulak. Aiza Segura siya nung panahon niya. Si Maricel parang support John and Marcia din siya. Nagkasama pa nga sa pelikula yun dati, 'di ba? My Heart Belongs to Daddy. With Dolphy. No, with Tears of Christ III. Ay, oo. Iba na yung mga nasasabi. Oo. Yung My Heart Belongs to Daddy, 80s na yun. 80s na yun. Hindi naman siya revival, ginamit niya yung title. Nakasama si Julie Vega at si Janice de Belen. Janice de Belen lang. Wala pala si Julie Vega. Pirated yata yung panood mo eh. Si Julie Vega naman ang paborito ni FPJ. At least tumama ako doon. So anyway, balik tayo sa underage. Naloka ako, nagbikini sila doon. Oo. Ang nipis-nipis nila. Ang Regal kasi, si Mother Lily kasi surrounded with mga baklang baklang think tanks niya, na, Mother, ganito ang gawin natin. Di ba, napansin mo yung mga pelikulang ng Regal noon, mga baklang-bakla? Temptation Island, mga Nympha, Diary of Cristina Gaston, di ba? Diosa. Underage, yung mga ganang bakla, di ba? So, Joey Gosengfiao, sila Alfie Lorenzo, yan, sila Nanay Lolit Solis. Ayan, Tito Alfie, Nanay Lolit. Ay, the late, Douglas Quijano. Tito Dogs, yun. Yun. Love natin yun, sumalangit nawa. Love ko yun sobra. So anyway, ito doon sa underage, ang mga lalaki, Gabby Concepcion. Gabby Concepcion, Mark Hill, and Jimmy Melendez. Diyos ko na nakabrief. Lukan-luka ko. Type ko yun dati. Alam mo ba, nagugupit pa ako ng mga picture nun. Hinahanap. Alam mo nung 80s, na-experience ko yun. Alam mo, Mark, nung 80s, ang panahon namin. Ayan. Mahilig uso sa atin yung scrapbook ang tawag natin. Yung mga old na mga bumibili kami ng notebook talaga. Tapos wala kaming ginawa kundi maggunting ng mga picture ng artista dinidikit namin. Dinadala namin sa school. Tapos compare notes kami. Diba? Yabangan kami noon, Ngayon wala nang ganyan kasi di ba, syempre internet. bago. At saka may slam book pa tayo dati. Slam book. Ang mga Define Love. At saka mga who is your favorite actor? Who is your favorite actress? Describe me. What is that? Describe me, no? Tapos may message pa. Anyway, kung gusto nyo po makisali sa aming mga chikahan dito, pwede po kayo magtanong through our text line 0977-342-1644 at ang hotline po natin 4120288 at manood po kayo sa aming atrimedia.com broadcast live. Okay, balik tayo sa ating Snooki Maricel Dina. Pare-pareho silang sumikat. Pare-pareho sila nagkaroon ng mga starring role na nagba-blockbuster. Yeah, pero tingin mo direct ano meron silang tatlo? Bago sila kasi nung time na yon after the bomba phase, nauso kayong bomba nung 70s, di ba? Ito daw yung panahon ng martial law. Para daw maano yung attention ng mga tao, nagbomba. 'Di ba? Ganun yun parang taktika daw yun ng government para ma-divert ang attention ng mga tao. Naglabas yung mga bomba stars, sila Yvonne,
sila Annabelle, Rama, di ba? Di ba? Si Yvonne, sila Annabelle, sila pa yung mga, Monica Loca, may mga ganung mga pangalan, mga bold stars na bomba. Pero nauna doon si Merly Fernandez, tsaka si Merly, Stella. Uhaw. Nakakaloka yung si Merly Fernandez. Kapatid siya ni Rudy Fernandez. Ate. Anak siya ng national artist na si Gregorio Fernandez. Pero nagpa-sexy siya sobra. Bomba. No? Bomba talaga. Siya yung sumakay sa kabayo. Hindi, siya yung tumakbo sa eskolta na nakahubad. Para lang ma-promote yung Uhaw. Kaya yung Uhaw 3 months daw sa sinihan. Ha? Wow. Ang tagal, 3 months. Diba? Parang pelikula mo, yung Echoserang Frog, 3 months. 3 days. At least 3 days, diba? Yung iba nga, first day, no day. First day, no day. So anyway, siya yung sa Uhaw, diba? Tumakbo siya. Oo, nakakaloka si... Pwede pa siya tumakbo sa eskolta kasi wala pa masyadong utaw. Ngayon masikip na daming tinda. Nakakaloka to. Balik tayo kay Merly Fernandez. Nakakatawa yung mga pelikula niyang bomba dati. Sige, kwento mo yan. Maganda yan, Mark. Nag-hit yung Uhaw, di ba? Oo. So siya yung pinaka, the hottest and biggest bomba star of the Philippines that time, during the 70s. Nasundan yon. Anong title? Ang title, Gutom. Diba, Uhaw, tapos Gutom. So, Siyempre, yung Uhaw sa tubig, yung Gutom sa pagkain. So, Gutom. Nag-hit ulit. Ay? May sequel. Ano sequel? Busog. Totoo! Totoo talaga. Gutom, Uhaw, Gutom, Busog. Doon sa Busog, buntis na siya. Sino mga kapartner niya, George? Tito Galia. Ang kapatid ni Gloria Romero. Tito Galia. Gwapo nun. Tsaka si tatay ni Zoren Legazpi. Lito Legazpi. Papa-sexy. Yun. So, yung Stella Suarez, hindi masyado Si Divina Valencia, Stella Suarez. Pero sila Divina kasi at si Stella. Hindi ko po, para po sa mga nakikinig, hindi ko panahon to ha. Mahilig lang siya, kaya nga sinabihan namin siyang trivia queen. And then, at saka napag-aralan to sa school. Sige. Sila Stella Suarez at saka si Divina Valencia, 60s pa sila. Mga produkto sila ng mga 60s na mga artista. Kaya lang nung nauso yung bomba, they joined the trend. So nagpa-sexy din sila. So Divina Valencia at saka ang naging talagang magkaribal itong Divina at saka si Stella Suarez. Akala ko si Merly Fernandez. Si Merly kasi ibang siya. Nag-iba na. Si Merly kasi ibang ibang kalidad. Iba na yung mga ginawa niya. yung mga ginawa niya parang hindi kaya ni Divina Valencia. So, okay. So, ayun na. May mga nagte-text lang sa akin. Continuous lang daw po. Nag-e-enjoy sila. Sila Babes Davantes. Continuous. Sila Babes. Hey, hello. Anyway, sa balikan natin si Merly Fernandez. So, ng mga pelikulang bonggang-bongga. Pero bakit siya nawala? Kasi nag-asawa siya. Okay. And I think she had a good life after that. No, sorry. Merly Fernandez pa remained single until now. Nag-business siya. Maganda ang buhay nun eh. Then, nag-comeback siya noong 1986 sa pelikula ni Lala Montelibano. Yung? Paano ang aking gabi. Wow. At big hit yon. Kasi itong Lala Montelibano, bold na ang uso nito. Ang Lala Montelibano, nagpakita na. Ayun na. Nag-frontal pero kalbo. Parang Yvonne, di ba? Oo. Kalbo, friend. At saka bagets si Lala. Underage si Lala. Di ba nauso si Polly Cayetano? Remember Polly Cayetano? Yung, basta sa mga yung mga... narinig ko yung name. Oo, siya para siya yung nagbabantay ng mga batang misguided, kuno. So, parang inando niya si Lala Montelibano under her care. Na parang, minor to, bakit niya pinaghuhubad? Ganyan. Kaya syempre nalungkot si Robitan. Ang kasing-kasing, di ba? Apektado. Nag-start na kasi si Robitan din mag ganong sexy. Sige, si Robitan, si Lala is nakakontrata sa Seiko. So although, si Lala, ang first movie niya was under Regal Films. Yung? Unfaithful Wife. With Ana Marie Gutierrez. Peque Galiaga yun. Michael De Mesa. Buti, alam ko talaga. Hindi ka ba nahihilo sa pinag-uusapan, Mark? Hindi nga ako makapagsalita. Hindi ako na-OP ako eh. Siguro sabi ni Mark, ano ba yan? Anong era ba yan? tapos Mark, nung 2002. Yan.
Medyo. Anong favorite film mo, Mark? Pero nanonood ka ng mga local, classic movies? May napanood ako yung kay Ate Guy na may napangasawa siyang medyo bata sa kanya. Naglalayag. Yan. Si Yul Yan. Maganda yung movie. Bago na yun. Tanda na natin siya, lala. Nananalo si Alec Bobic, di ba nandoon? Oo. Doon ba siya nanalo? Hindi. Nanalo siya para doon sa isang pelikula niya. Na kinwestiyon, di ba? Hindi, Celia Rodriguez. Oo. Si Manay Celia. Oo. So anyway, balikan pa rin natin ulit yung balikan ulit natin yung mga pelikula. Balikan natin ang underage girls. Pero yung tanong ko direct, yung nga sabi mo bago, kaya nagkiklik yung mga pelikula. Kaya lang yung mga leading man nila, nag-iba, yung leading man halimbawa ni Maricel, ni Dina napunta kay Snooki, ganun din si Snooki. Kasi hindi pa uso noon yung hindi pa nabuo ni Mother yung Love Team. Una niyang ni-launch yung 3 girls. Ang Regal kasi galing tayo sa Bomba, kaya tayo napunta sa Bomba, di ba? After no, nag-Wet Look. Gloria Diaz, pinakamagandang hayop sa balat ng lupa, di ba? Ang gandang pelikula. So trend setting 'yon. Kasi naging mahigpit na ang censors noon eh. Wow, humigpit. Humigpit na sila. Sabi na, bombahan kayo ng bombahan, 'di ba? Putukan kayo ng putukan diyan. Putukan. Kasi bomba nga, 'di ba? So hinigpitan. Kaya nung nagkahigpitan, nag-reinvent si Celso Ad Castillo, the genius Celso Ad Castillo. Ginawa niya yung pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. With the Miss Universe. Gloria Diaz, 1974. Box office queen doon si Vargas. Si Gloria kasi breaking all box office records 'yon. Totoo ka. So, nag-Wet Look. So natakam yung mga kalalakihan. Since then, lahat ng mga movies naman, lahat ng mga babae nag-Wet Look na. At saka, hindi ko makalimutan din doon sa pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Yung away nila ni Elizabeth Oropesa sa dagat na, ang dami bakat na yung kanila mga boobs. Kaya nauso yung Wet Look noon. Kaya napansin mo, doon nauso ang Magic Camisón. Ayun na. Kasi nagkakamisón na yung Mother Lily. Kasi lahat nagkakamisón na sila kasi basa-basain na sila ng tubig. So, ang kamisón nag-start kay Dina, yung 14. No. Ay, hindi. Ang pinakaunang nagsuot ng kamisón ay si Alma Moreno. Yung nga pala. Sa pelikulang Hamog. Alma Moreno. Ganda, no? Hanggang ngayon si Alma pala. Nakausap ko si Snooki, sabi niya, Diyos ko, nung pinasuot daw sa kanya yung kamison, kasi yung Magic Camisón kasi, Mark, lahat ng mga artista nagsusuot noon, kumikita yung pelikula nila. Kaya pinagsalin-salin yun ni Mother Lily. Siguro nilalabhan lang, nilalagyan ng pinasa-pasa. Wala pa nga siguro fabric conditioner ng time. Pinababad sa tina. Sa tina! Sabi nga ni Snooki, nung sinuot niya daw yun sa bata pa si Isabel. Iba na daw ang amoy. Kasi ang dami niyang pinanggalingan, 'di ba? Nauna si Alma sa Hamog, then si Rio Locsin sa Disgraciada, si Sherry Hill sa Problem Child, si Gina Alahar sa Divorciada. 'Di ba? Ang daming nagsuot noon. Akala ko naman si Dina Bonnevie sa 14. So 'yan. Kaya nauso yung bold, then after that ni-launch ni Mother yung So yung mga tao nagustuhan nila parang may ni-launch after this string of bold films. May ni-launch na wholesome. Kaya kung pag nanood ka ng underage, may tinge of pa rin sexiness pa rin. Kahit mga underage, mga wholesome stars yung nandun. Kasi ang pinanggalingan nila, sexy, trend. Pero doon sa underage, nag-2P sila, di ba? Di ba na-rape nga doon si Dina Bonnevie? Oo. Tapos, may issue pa doon, parang nagpalaglag si Maricel Soriano, di ba? Hindi naman siya nagpalaglag talaga. Ay, yung akala lang ng mga tao. Pero ang naluloka ko doon, pinag-brief na all the way yung tatlong artistang lalaki na basa pa. Kaya yung pelikulang yun, hanggang ngayon meron ako, pinapanood ko lang yung eksena yun. Charing! Yun. Pero si Maricel Soriano hindi kamison. Actually, si Maricel, ayan na actually. Ayan na. Unang in-offer ang 14, trivia to. Alam mo ba ang unang in-offer ang 14 kay Maricel? Maricel Soriano, bago napunta kay Dina Bonnevie. Unang in-offer yun ilo-launch si Maricel sa 14. Si Maricel, walang tatay eh. May tatay siya, kaya lang hiwalay, di ba? Kay Mami Linda. Yes. So, ang pinakatatay niya, si Dolphy, sa John and Marcia. Pina-approve niya kay Dolphy. Daddy, may offer sa akin, ganito.
may kissing scene, may wet look na nakakamison siya. Hindi pumayag si Dolphy. Kaya hindi niya ginawa. Kaya napunta kay Dina Bonneville. Kasi syempre yung tema din kasi ng pelikula, may kissing scene. Tsaka young mother siya, 'di ba? At the age of 14. Nabuntis. Nung ginawa nila yung underage, Snooki was 14, Marisol was 15. Tina is not 14. 18 si Dina Bonneville. Pero ginawa siyang bata. Kasi mukhang bata naman si Dina Bonneville. At ang ganda-ganda ng mukha. So the rest is history. Lahat sila naging superstars in their own right. Hanggang ngayon nasa pelikula, nasa television pa rin yung tatlo. Active. Tapos sinundan naman yun ng Rufa, Carmina, Aiko. Sila yung underage 2. Ayan, So, okay. Pero hindi kasi naging ganun ka-establish yung careers nila compared to the first underage girls. Sino naman yung mga beauty queen na massacre queen ba yun? Sila Rochelle Barameda, Alma Concepcion. Yung mga massacre beauties. At saka sino ba yung isa? Si Joanne Quintas. Alma Concepcion, Joanne Quintas, saka si Rochelle Barameda. Hindi naman din nag-hit. Yung Marikina Files. Wala. Na naging Massacre Files. Nagalit yung Marikina. Kasi bakit daw lahat ng mga massacre nasa Marikina? Yung ganon. Sa title ng mga pelikula, direct, may kwento ka na isang sexy movie na parang pangit sa pandinig, sa paningin ng tao, na pinatanggal yung mga letra. Ito, pakigyan mo ito, masaya to. Si Merly Fernandez na naman. Ito si Merly talaga, notorious talaga to sa mga bomba. From uhaw, gutom, busog. Tapos meron siyang movie, ang title, Ako'y Dayukdok. Totoo. Naubo ako talaga. Ako'y Dayukdok ang title. Hindi na nagagamit yung Dayukdok ngayon. Sige, gamitin natin. Sige, Dayukdok. Isa kang Dayukdok siya, lala. Anyway, sige. Ako'y Dayukdok. Ewan ko ba naman kung ano nangyari dun sa Board of Censors nung panahon na yung martial law, na kung kailan i-showing na yung pelikula. Bukas na. Hindi naman, parang a week before. Doon pa sila umalma na hindi pwede gamitin ang dayukdok kasi it's a very na term, graphic, obscene, chuchu, ganon. Tinanggal ang dayukdok. Kaya naging title, Ako'y ... Kaya pag totoo. Ano naman yung Ako'y Ako'y. Parang, di ba, ako ay dayukdok, di ba? Ako'y dayukdok. Tinanggal yung dayukdok, naging ako'y ... So, fill in the blank. Yun ang pinakaunang pelikula sa history ng Philippine cinema na ang title Ako'y ... Diyos ko. So, ano ng mga tao, anong klaseng pelikula? Ako'y. So, hindi naman sila nagkwento. Pero kumita ba yun? Kumita. Lahat ng pelikula ni Merly Fernandez kumita. Dayukdok. Kasi naman si Merly, 'di ba? Kung ano ng mga gimmick, 'di ba? Tinanggal yung dalok. Kasi wala na sila maisip at saka naka-print na kasi, 'di ba? Ano ang shortest Filipino title? Filipino movie title. Anak. Ikaw. Wala akong maisip eh. Apat na letra, anak. Ang pinaka maikli talaga, W. Anthony Alonzo. Diba? Doon nagpakalbo si Ada Alberto. W. Na entry ng Metro Manila Film Fest noon. Naalala ko W lang. 1984, W. Nailala naman kita sa Metro sa Viva pa kami. Ano ba yung ibig sabihin ng W na yan? So, action pala. W. Para kainitan ng Mad Max yun ni Mel Gibson. Hindi to Mad Max ngayon yung Mad Max noon. Mel Gibson maganda. Gumawa din sila ng sariling Filipino counterpart, W. Kaya nagpakalbo si Ada Alberto. Kasi kalbo doon yung character ng isang girl, di ba? Pero hindi na parang flop. Pero si Ada yata parang na-feel niya yung pagkakalbo niya noon, di ba? Talaga? Saan na kaya siya, no? Kung sino man nakakakilala kay Ada. Missing in action po. Si Ada Alberto. Marami kayo natututunan dito. Ako na mga trivia ko lang sa Viva kasi nag-start ako sa Viva ng 1988. So, wala namang ganun mga issue lang. May mga issue lang doon na kasi si Mina Aragon nun mahigpit.
may higpit siya lalo na sa oras. Magaling si Mina Aragon. Grabe. In terms Ako, of strategy. Oo, kaya ako happy ako naging Mina Aragon baby ako. Ito po yung asawa dati ni Boss Victor Rosario. Ngayon nasa heaven na siya. Nakapatid ni Philip Salvador. Philip Salvador. Oo. Alam mo ba lahat ng drama ng Viva, yung mga sinasampa kita hanggang sa malalaking pelikula. Gaano kadalas ang minsan. Oo. Galing yan lahat sa brain ni Mina Aragon. Sa Regal, si Mother Lily lang. No? Mother, Douglas Quijano. Ay, oo. Joey Gasengfiao. Pero si Seiko naman, puro sexy. Si Robitan Si lang. Robitan, tsaka si Mother Seiko. Oo. Pero si Robitan, ang magic niya, napapalitan niya na maganda yung pangalan ng artista at sumisikat, Oo. diba? At saka siya yung unang nag-build up ng artista na hindi niya pinakita sa publiko. Oo. At Diba? ayaw niya pinag-guest, Oo. ayaw niya pinopromote. Oo. Pelikula, Ano picture lang. Press release lang talaga. Oo, puro siya Diba ganun. naalala mo nung nilaunch na si Stella Estrada sa pelikulang Kirot? Oh. Hindi natin alam kung sino si Stella Estrada. Lumalabas sa tabloid, sa mga magazines, yung picture ni hindi niya pinapa-interview kasi Bisaya. Oh. 'Di ba may punto, makapal yung thick yung accent. Oo. Pero ang ganda ni Stella. Ang ganda. Kaya lang nagpakamatay. Nakailang movies si Stella? Kirot. Tapos, after nung Kirot, hanguin mo ako sa puti. Maganda yun. Oo. Tapos, gamitin mo ako. Tapos, sex education. Tapos, kriminal. Puri. 6. Hindi makapagsalita si Mark, alam ni... Pero maganda yung last movie niya, yung Puri. Elwood Perez yun eh. It's about... yung poster niya parang nasa falls lang tapos nakakamison. Parang kamison din yun. Nakakamison siya na natinali siya sa yun. Elwood Perez. So, narinig mo. Mga isa sa may pinakamagandang mukha. Stella Estrada. At sa akin still Alma Moreno may pinakamaganda. Yung pinaka-inosente. Oo, inosente. Pero balikan natin yung era ni, di ba? Doon naman kay Rio Locsin, ang naging lagi niya kalaban sa mga pa-sexy, si LT, Lorna Tolentino. Si Rio, kasi hindi talaga ang reigning bold queen noon panahon na yon si Alma eh. Oo. Lahat ng nahahawakan ni Alma nagiging ginto. Nung panahon na yon, 'di ba? Siya yung biggest box office star ng Kaya 'di ba may isang write-up na lumabas, bakit 3 lang ang ating superstar? Oo. Superstar sa drama, si Nora. Superstar sa sex drama, si Vilma. Superstar sa bold, si Alma. Oo, diba? Sa mga lalaki naman, sinong Siyempre yung mga FPJ, Dolphy, sa comedy. Mga Harry. Mga nagbo-bold. Hindi, wala. Walang si Vic Vargas film na sa pinaka... Alam mo, kung napansin mo sa Pilipinas, very tayo, mas babae tayo. Kahit na tayo mga bading, gusto namin kaya ang mga lalaki talagang na na lang sa anino ng kasikatan ng mga ng babae. Pansinin mo yung mga love teams, ang mga sumisikat yung mga babae. Romnick Cheryl, si Cheryl ang sumisikat, 'di ba? Manny Lindiano. Yung mga ganon, yung mga Sharon Gabi, 'di ba? Maricel William. Pero na-break naman yung rule na yun ng Guy and Pip, 'di ba? Well, si Guy pa rin superstar eh. Pero it was only the latter part of si Kuya Pip na si Pip talaga artista, actor. Pinakita niya na, kahit wala wala si Guy. Sisikat ako kasi hindi naman sisikat. Mare-recognize ako kasi magaling akong artista. Yan naman. Okay. So, yung LT tsaka Rio, naging parang second lang kay Alma. So ni-launch sila hindi naman ni-launch, kasi ni-launch si Lorna sa Dulce Amor Ina. 'Di ba? Ng Jesse Ejercito. 7 Stars Productions. Yeah. The bells are swinging. Yes. Tapos si Rio sa Disgraciada. Sila ngayon yung mga parang next to Alma, sila yung nag-aagawan kung sinong magiging susunod sa trono ni Alma. So, sinama siya sa isang pelikula, Step Sisters. Ito yung kapwa. Unforgettable na opening credits, di ba? Na may ni-launch na mga lalaking bago na walang ginawa kundi mag-brief din, di ba? Sila Joe Fabregas. Si Greggy Liwag. Yes.
namin. Talaga si Mark nakaganon lang siya. Oo. Ito po, kaya po nandito si Direk Bam para po sa mga trivia. I'm sure mga bakla dito naghuhura, nag-enjoy. Kasi text sa akin ni Babes, tuloy lang, continuous. Di ba? Ganun pa. So, sa tingin mo, bakit si Lorna at saka si Rio hanggang ngayon nasa television, nasa pelikula? Minsan choice ng artista kung bakit nawawala sila eh. Like nawala si Rio na matagal. Hindi, kasi si Alma nawala kasi nag-politics, di ba? Tapos nag-asawa ng Muslim, di ba? Nandun sa Maguindanao ba? Si Rio kasi asawa niya si Padim Israel. Naging Christian. Pastor, naging preacher. So preacher's wife siya. Parang feeling ko kay Rio, hindi naman niya talaga kailangan yung showbiz that time. Pero once an actress, always an actress. Pero si LT ang nagtuloy-tuloy. Si LT kasi, bata pa, artista na talaga siya. Siguro pag tinanggal mo sa showbiz yun, baka mangisay yun. Diba? At saka asawa niya pa, the late Rudy Fernandez. Pati yung mga anak nila, nag-artista na rin. Pero bakit yung mga yun, tumatagal no talaga. Yun, yung Dina, Maricel, Snooki, Alma, gumagawa naman din si Alma. Even Gloria Diaz in an interview, she said na she cannot imagine herself daw doing some other things aside from show business. Kasi parang ito na yung buhay niya. Wala siyang ibang alam gawin kundi ang umarte. Siya din nawawala, no? Ang nakakalungkot lang, Direk, yung mga soft drinks beauties ni Ray de la Cruz, sila Lala Montiliba, no, nagkawindang-windang ang buhay. Ito yung mga artista talaga na alam mong right from the very start, exploited sila. Pero bakit si Saoirse Emmanuel naging magaling na artist? Naging magaling siya kasi she was given the right project. Tama yung naging tahak sa kanya. Pero ang ending niya is hindi rin nawala siya, di ba? Nawindang din Yung Soft Drinks Beauty talaga very, si Myra Manibog ngayon nagmamanage ng mga anak niyang mga musicians. Good for her. Kasi for a while naging turbulent din yung buhay niya, di ba? Si Myra, di ba? Sobrang bold pa siya. Bold na yun talaga. As in, kita na. Tapos si Sarcy, parang nakapag-asawa daw yata ng isang taga-carnaval. So naging tiketera siya ng carnival. Si Coca Nicolas ngayon, labandera. Di ba? Yung anak niya ang ganda. Maganda. Yun yung dating asawa ni Matt Evans. And then siyempre si Pepsi Paloma, alam natin yung nangyari kay Pepsi, di ba? Nagpatiwakal. Magkasunod sila nun Nauna si Pepsi, sumunod si Stella. At saka sino pa yung siya, Shame, yung nagpakamatay din. Si Claudia Sobel hindi namatay, car accident. Nako, itutuloy po natin ang mga aksidente ng mga artista. At marami pang trivia. Magta-time check muna po tayo. Nag-i-enjoy kami dito. Tumpak na oras po natin. Alas 11:59 na po. Nagbibigay kasiyahan sa bawat Pilipino, DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Tribe Media Broadcasting Network. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. The United States and 11 other Pacific Rim nations reached a final agreement Monday on a broad free trade pact. The pact will cut taxes and reduce trade barriers for nearly half the world's economy. Andrew Robb is the Australian Trade and Investment Minister. The magnitude of and the importance of rules for 21st century issues can't be underscored enough. And I'm very proud to be associated with this very complex and ambitious agreement. Going to lead to far more seamless trade. Andrew Robb. Libya's internationally recognized parliament on Monday extended a mandate past its October 20th expiration. That's a move that may complicate peace efforts. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Narito na ang maghahatid ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang Shalala! Shalala ng buhay niyo. Now na! Shalala and Friends! Puro ganun lang yan. Nagbabalik po kami. The music. Natatawa ako sa music. Yung mamasay, mamasama. Mamasay, mamasama. Alam mo naman kung bakit ako yan. Anyway, nagbabalik po tayo dito sa Shalala and Friends. Dito po sa DZRJ 810 at A-Tribe Media Broadcasting Network. In fairness batiin ko lang muna yung sige, A-Tribe sige, Media sige. Broadcasting. First time ko dito. Yes. Ang ganda ng Thank you nyo. very much. Radio station Kasi nyo. nung nagpupusa ako, sabi niya, parang ang ganda-ganda na. Sabi ko, ay pupunta ka rin doon. Why not? Almost. Papunta ka na. Pag ano, or something. At saka, thank you kasi nagkaroon na rin kami ng apps. Okay. Tuloy-tuloy pa. Yes. Tsaka hopefully, makikita nyo na rin po kami. Aside dito sa aming streaming na atrimedia.com/broadcasters.live. So, abangan nyo po yan. Tuloy-tuloy na po yan. So, why not? Minsan makakasama na natin talaga rito si Direk. Yes. Magtuturo siya. Tuturo Paano siya mag-direct. Mag-trivia. Yes. Ayan. So, hindi pa po natatapos ang trivia. Naku, meron po tayong 30 minutes tapos may commercial break pa. Pero anyway, tuloy-tuloy na natin. Sa may naputol, yung LT, yung ano, di ba? Pero sino sumunod sa kanila? Parang wala na, no? Hindi, after kina LT, kasi ang kapanabayan ni Alma, Lorna, sila Rio, sila Ami Austria. Si Ami Austria naman sa 7 Stars yun eh. Tondo Girl. Nang bumuka ang Sampaguita. Nang original title ay Nang tuhugin ang Sampaguita. Tapos bumuka na. Disapproved ng censor. Sabi niya, bastos ang tuhugin. Palitan. Nung pinalitan ng bumuka, para mas bumastos, di ba? Minsan mali-mali din yung ano ng sensors. Ang bulaklak. Bakit ano ba yung bumuka sa tinuhog? Mas gusto ko nga tinuhog kasi yun naman ang trabaho ng mga nagtitinda sa mga tapat ng simbahan. Oo, tinutuhog yung bulaklak. Ami Austria, yung Bubbles story. Kaya galing-galing niya mag-tomboy, di ba? Si Justina Bubbles. Nanalo siya doon sa Metro Manila Film Fest. Naging controversial. Nag-sexy. Nag-away sa ni Carlo Caparas doon, di ba? Oo. Tapos, sino pa ba kasama? Hindi niya tinanggap yung ano niya, award. Bakit? Sabi nga niya sa isang interview, thanks but no thanks. Wow. Ang taray ni Ami Austria, di ba? Pero, doon ikinagulat ng mga tao. Ang galing-galing niya, maba't niya hindi tinanggap? Yung trophy. Parang nag-away sila somewhere, parang along the shooting the making of the film, parang may away sila. Tapos kaya hindi siya nag-dub ng movie. Hindi niya boses. Hinahanap po yun. Yung Bubble Sanchez. Hindi ko napanood yung pelikula. Galing na galing ako kay Ami doon. Galing na galing din ako kay Jacqueline Jose doon. Ay! Isa pa yan si Jacqueline Jose from Private Show. No? Grabe din yung transition ng babae niyan. Ano? I'm not sure. Parang that year din, may entry din si Jacqueline Jose. Sa Bubble, supporting siya, pero may entry din siyang movie, yung Olonga po, The Great American Dream, ni Chito Ronyo. Ang kaganda rin ng mga nakuhang pelikula ni Jacqueline. Kasi, yun ang sinasabi, di ba, sabi ni Rosana Roses, isang artista lang naman gusto kong tahakin yung landas from the sexy to the actress. Jacqueline Jose, sa tingin mo yun lang, Jacqueline Jose lang talaga. Sa akin. Then si Osang is very good. Sana. Actually, pagkatapos nila Alma, ito yung batch nila Stella Estrada, di ba? Oo. Then yung batch na nila Jacqueline Jose. Pero alam mo ba na si Jacqueline Jose nag-start siya as Wholesome? Oo nga. Nilaunch sila ng Baby Pascual Films sa pelikulang Chicas. With sino yun? Kasama niya si Rachel Ann Wolf na ang pangalan pa nun Rachel Avila pa siya. Tapos si Lovely Rivero. Tapos si Tanya Gomez. Yes. Si Carla Calua. Introducing si Carla. Nanay ni Michelle Madrigal at saka ni Era Madrigal. Yes. At saka si Jacqueline Jose. Ayun. Mga student, college student yata sila. Oo, super flop yung pelikulang yun. Naalala ko. Talagang parang ang lamig sa loob ng sinihan. Nakita ko yung pelikula yun sa Miramar. Sarado na po yun sa Recto. Miramar and Maxim. Nalungkot ako doon. So anyway. At saka hindi naman kasi maganda yung movie.
Sabi ko, bakit para walang lumata? Sabi ng takilyera sa akin, wala naman pong tao. So it was a failure. That was in 1983. 1984, support na si Jacqueline Jose. Tapos parang nakita siya ni Lino Broca. Nung nakita siya ni Lino, nung ginawa ni Lino yung White Slavery na movies. Ang ganda rin. Sarsi Manuel, Emily Loren. Liz Ellen Dogan ba? No, wala. Ay, iba pa yan. Sarsi, Emily Loren, Ricky Davao. Tatlong may iba-isang supporting role doon na parang mamamatay na parang si Jacqueline ang kinuha niya. Yun ang first bold movie ni Jacqueline sa White Slavery, Lino Broca. Ay, ang kwento diyan, si Lino Broca, sinabi niya kay Chito Ronyo, si Jacqueline. Sige, direct paano? Tama. So nadirekta niya si Jacqueline Jose. Ngayon si Chito Ronyo, naghahanap siya ng lead star niya sa pelikulang Private Show. At that time, galing Samar tong si Chito Ronyo yung family niya kasi is loyalist ng Marcos loyalist yun mga politician, mga Ronyo doon. So parang ayaw niya sigurong ma-displease yung mother niya kasi yung first movie niya was a bold film. At that time yung bold mga panahon nila Sarsi Manuel talagang bold din, parang bomba din. Yes. Although medyo mas na yung bold nung panahon na yun. Mas daring na. So ginamit niya yung moniker. Hindi niya ginamit yung Chito Ronyo. Kaya sa unang pelikula ni Chito Ronyo, hindi siya si Chito Ronyo. Anong pangalan? Sixto Cayco. Ay, oo. Kaya pag pinanood mo ang Private Show, directed by Sixto Cayco. So sabi niya, kailangan ko ng babaeng ang papel is torera. Kasi torera yung girl. Yes. Tapos na-inlove siya sa isang torero, si Gino Antonio. Ang ganda ng pelikulang yun. Isa yun sa nasa magagandang pelikulang Pilipino ko. Tapos, kaya ang nag-recommend sa kanya si Lino Broca. Sabi niya, nakatrabaho ko tong batang to, kunin mo. Magaling. Kaya unang pelikula ni Jacqueline Jose, Best Actress siya. Yeah. Nanalo siya sa, taray si Jacqueline Jose kasi that time, the following year, dalawang pelikula niya na nanalo siya. Ay no, sorry, mali ako. The following year, nanalo siya for Private Show. Tapos the next year naman, nanalo naman siya for another award, Best Actress, pero sa magkaibang pelikula. Nanalo siya sa Urian for Takaw Tukso. Ang ganda, no? With Ana Marie Gutierrez, di ba? Si William Pascual yung director. And then sa Star Awards naman, nanalo siya for Itanong Mo sa Buwan. Ang ganda rin. May kwento dyan si Jacqueline. Ano sabi niya? Sa Urian. Di ba ang Urian mahilig mag-tie-tie? Hindi nila binibreak yung tie. Si Vilma at Nora na nag-tie sa Mahiram ng Isang Umaga tsaka Bilangin ang Bituin sa Langit. Critics kasi sila, mag-kritiko, di ba? So, parang naging trademark nila yung nagta-tie-tie sila. That year, 1986, nag-tie si Jacqueline Jose at saka si Jacqueline for Takaw Tukso at saka si Pilar Pilapil for Napakasakit Kuya Eddie. Wow. Lino Broca. Magandang movie din to. Sabi ni Jacqueline Jose, very clear pa daw sa memory niya kung paano siya parang head to foot ni Pilar Pilapil. Kasi hindi siya kilala ni Pilar. Parang sabi siguro ni Pilar, sino itong pagkapayat-payat na babaeng ito, maliit na ang puti. Ba't nanalo ng Urian ito? Tapos ang buhok ang haba, hindi nagpapaputol. Parang probinsyanang maputi ewan, di ba? Sabi White niya. lady. Umaakit ng... Parang sinino-sino lang hindi. Siyempre, umakyat kilala mo si Pilar Pilapil, di ba? Ang galing-galing sa Etiquette for Mistresses. So, hawak-hawak yung trophy. Tapos, tie sila ni Jacqueline Jose. Talagang tinignan daw siya ni Pilar, head to foot daw siya. Pero yun ang story ni Jackie. And, ngayon, kita mo, still, Jacqueline Jose. At nagkaka-award pa rin, At saka nakakatuwa kay Jacqueline Jose is nire-invent niya yung sarili niya. Nagko-comedy na siya ngayon. Nagko-kontrabida na siya. Same thing, kasi naging best friend niya si Cherry Pie Picache. Kasi they have the same manager, si Ed Estrella. Nag-start naman si Cherry Pie sa Viva, yung Koleheyala. Ayun. So, from there, sexy. Nagulat lang kami nang lumalabas na siya sa indie na iba-iba. Nag-tomboy pa siya, di ba? Kalerdo. Nag-kissing pa sila ni Juliana Palermo. Hanggang ngayon, di ba? Tapos nakailang acting award na. Bakit may ganong something, direct ba? Bakit yung mga nagsisexy sa atin, pag umarte talaga, acted talaga? Nanghihinayang lang ako talaga sa Sarsi Emmanuel kasi
Nanalo ba siya doon At saka si sa Ana Gabi Marie na Kumanda? Gutierrez. Ana Marie Gutierrez. Alam mo, isa sa mga pinaka-paborito Scorpio kong Nights. pelikula talaga ni Sarsi, na gustong-gusto ko hanggang ngayon, yung Virgin Forest. Ay, oo. You with Diba? Miguel Rodriguez. Miguel Rodriguez. Yung panahon ni Emilio Aguinaldo, yun, it's an historical film, Mark. It's an historical film na parang ang ending nun is kung paano nahuli si Emilio Aguinaldo. Yes, Nung nagtago siya pagkatapos pinatay si General Luna. Oo, yes. Actually, hanapin nyo yun. After sabi ko nga sa friend ko, alam mo, marami nagpe-praise sa General Luna. Kasi magandang pelikula naman talaga, malinis. Naman yan. Pero ako, in terms of authenticity and yung ganda ng pagkalahad, yung narrative, mas gusto ko pa rin talaga yung Virgin Forest. Virgin Forest. Hanapin nyo po yun, Virgin Forest. Ano niya, napakaganda. Napanood ko yun sa isang cable. Madaling araw. Sabi ko, ba't hindi ko siya mabitaw-bitawan? Ang ganda. Tapos yung mga tao doon, na nakita lang, parang sa kabundukan lang, umaarte, no? Ang galing. Sino director ulit? Peke Galiaga. Anyway, kwento ito ng panahon ng giyera na yung Indio, si Abel Jurado, isang babaeng prostitute nung panahon na yun, at saka isang elitista, yung mayaman, na nagsama sila sa Espanyol. nagkasama sila dahil sa giyera. Yes, sa nakita lang sila. Ganon kaganda. So, kailangan ko mag-research. Virgin Forest. Tama, sa Virgin Forest. Speaking of General Luna, may friend ako nag-text sa akin. Nagpunta daw siya yata rito sa Trinoma. Na late lang siya yata ng mga 10 minutes. Akala niya walang tao. Puno pa rin daw. Congratulations. Actually, kahapon nasa Fisher Mall ako, nanood ako. Meron pa rin ba? Showing pa? Nanood ako ng Etiquette kahapon At saka Martian, dalawang pinanood ko. Marami pa rin sa General Luna. Marami pa rin. Congratulations, 200 million plus na sila. Showing pa rin. I think 1 month na, di ba? Mahigit na. So, binilik siya kasi as request ng Department of Education At saka maganda dito, yung mga estudyante, 50% pag mayroon kang ID. Pag may ID. Kaya, yung mga kids yan, panoorin nyo kasi ibabalik din naman ang history. So, anyway, ito pong pelikulang ito, yun sinasabi po ni Direk Bam. Nako, ang dami po natin natutunan yan, yung Virgin Forest na yan. Ang ganda. Hanapin nyo, clear yung sa cable, di ba? Maganda na anong time, tinext yata akin. Alauna. Alauna ng madaling araw. 4:00 na siya natapos, hindi makatulog. 3 oras. Hindi naman more. Mga 2:30. Hindi ko siya mabitawan kasi parang hinihintay mo kasi at saka, nagtatago sila, di ba? Barilan at duguan talaga, pinapatay. Ang ganda ng mga patayan. Saka pag pinanood mo yung pelikula mo, amoy na amoy mo yung sitwasyon nila, yung parang yung lugar, parang ang ganda na paggawa ni At saka doon ako nagulat, nag-iisang babae sa pelikula, si Sarsi Emanuel, and ang galing niya, sobra. Sayang lang din ngayon, may kwento si Lori Reyes. Ano sabi yung partner ni Direk Peke. At that time si Direk Lori, parang hindi pa siya director noon parang basta part siya ng staff ni Direk Peke. Naluloka daw si Peke kasi si Mother Lily, historical film yun, di ba? Gusto ibenta sa tao yung Virgin Forest as sexy. Kaya ginawang title Virgin Forest para panoorin ng mga tao. Syempre nag-flop yun Kasi syempre mga tao, ano ba yan? Historical film, hindi. Virgin Forest. Tapos ang title pa daw doon sa poster, The Day They Raped the Virgin. Parang wala naman daw connect sa movie. The Day They Raped the Virgin. Yun ang maganda kong title. Pero may mga movie na nire-remake. So yan ang sasagutin ni Direk Bam. So, G, magko-commercial muna tayo. Magko-commercial break po tayo. Tumpak na oras, 12:15 na po ng tanghali. This time check is brought to you by GSIS. Maaasahan ng lingkod bayan. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM.
the voice of the Philippines. When you think guitar, think RJ. At RJ Guitar Center, you can get the guitar of your dreams with the branches at Glorieta 2, Robinson's Galleria, Shopwise Cubao, SM North EDSA, SM Mall of Asia, SM Dasmariñas Cavite, SM Rosario Cavite, SM Mega Mall, SM South Mall, SM Fairview, Market, SM City Davao, SM Sucat, and check out our new branches in SM San Mateo, SM Angono, and Isatan Recto. Call our hotline 585-7966 or text 0917-543-9439. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito na ang maghahatid ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang Shalala. Shalala ng buhay niyo. Now na, Shalala and Friends. Okay, thank you kay Jim tsaka kay Omar. Pinaloop ko yan. Sabi ko, wala akong maanong music. Ito na lang. Narinig ko na naman yung mamasa-masa. Percy Lapid, masarap daw magluto si Jacqueline Jose. Alam mo, nagluto sa amin yan dati sa Sweet Life. Oh. Yung kay Lucy Torres na show. Ang tagal! Alam mo, consistent si Jacqueline Jose kung gaano siya katagal magsalita. Ganun din siya kabagal pala. Ganun din siya kabagal magluto. Tapos, tikim lang siya ng tikim. Lagay siya ng asin. At yun, diba? Natapos yung show. Para isang oras siya nagluto. Ang show 30 minutes. Natapos yung show, so nagluluto lang siya. Anyway, we love Jacqueline Jose. Tapos may anecdote ako kay Jacqueline. May show ako dati, ang title House Life. Yung parang pumupunta kami sa bahay ng mga artista. Si Tessa Prieto Valdez yung host namin. Pumupunta kami ng bahay, tapos parang min-makeover namin. Pinuntahan namin yung bahay ni that's yung anak niya? Andy. Ni Andy Eigenman, oo. Hindi pa siya Andy Eigenman ngayon. Medyo bagets pa. So, pumunta kami doon mga alas 5 ng hapon. Katok-katok kami. Tao po, ganyan. Pero alam namin may tao kasi may gumagalaw sa loob. Tapos may ingay ng TV, ganyan. Maya-maya, siguro mga 10 minutes kami kumakatok. Maya-maya lumabas si Jacqueline. Sino yan? Sabi ni Jacqueline. Sino yan? Sabi niya, hi, hello po, Miss Jane. Sabi namin, good afternoon po. Kami po yung taga House Life. Pupunta lang namin yung room ni pipicture namin. Kasi kailangan namin ma-ocular, ganun. Sige, pasok kayo. Ganun pa rin. Mahinhin. Catatonic, di ba? Walang emosyon. No? Pasok kayo. Tapos, pagpasok namin, nagkalat yung mga beer. Kalat yung beer sa sala, tsaka may mani. Tapos sabi niya, uy, gusto niyo beer? Sabi, ay, hindi ako. Patingin ko sa relo, alas 5 ng hapon. Hindi, alam mo, hindi naman, ano ba yan? Care ni Jacqueline kahit nasabihin umiinom siya. Sabi niya yun lang naman. At saka nasa loob siya ng bahay. Saka yun lang naman ang aking issue. Natawa lang ako kasi sabi niya, pasensya na kayo ha, alas 5 na kasi, happy hour ko. Ganun siya. Alcoholic. Pero kita mo naman pag isinalang, di ba? Galing. Professional yun. So yung remake na tinatanong mo, Mark? Yung sa mga movie. Movie remake. May mga remakes na palpak, no? Alam kagaya mo. na Underage 2. Yung Underage 2, hindi siya remake eh. Pero nanggaling sa Underage. Pag sinabi mong remake kasi, yung ano yung pelikula, ano yung kwento, sino yung mga characters, yun din gagawin mo sa pero the title itself kasi nagamit. Meron ding adaptation, adapted lang sa pelikulang ganito. Pero pag sinabi mong remake, dapat kopya siya. Kasi yung Wanted Perfect Mother, ni Snooki, Busan Roa, Lisa Lorena at saka ni Dante Rivero. Ni-remake ni Regine. At saka ni Boyet. At ni Bingloy Saga, gano'n. Entirely different. Ganun pa rin ang kwento na may yaya na may nani, gano'n. Pero modernized na siya. Pero may remake din na talagang bago na, may
yung Asyong Salonga parang binago, Oo, may mga siguro because of the na rin sa panahon, kailangan din baguhin. Kasi kung kokopyahin mo talaga, ano pang bago doon. Pero may remake na talagang scene after scene, pati yung mga shots kinopya. Hollywood, Psycho. Ay, 'di ba? Kinopya talaga. So, pero parang pag pinanood mo, hindi mo ma-appreciate. Pero yung ni-remake din na ganon, pero iba lang naman yung cast, yung Temptation Island, di ba ginaya nila pati outfit? Yun, in fairness nila Marian Rivera. In fairness kay Chris Martinez, alam mo, galing ni Chris. Alam mong fan siya ni Joey Gosenfiao. At saka, di ba, talagang binigyan niya ng halaga yung pangalan ni Joey Gosenfiao sa pati yung dream sequence na may ice cream. Oo, yun. Grabe, di ba may ganon? Pati yung may manok. Pati yung dialogue. Pero direct, kung magre-remake ka ng pelikula, ano yung para sa'yo? Gusto ko ina ka ng anak mo. Kasi 'di ba, ang daming nangyayaring ganyan eh. Ang galing ni Broca during that time, it's ahead of its time eh. True. Pero hanggang ngayon still si Lino Broca pa rin na papansin ng mga sa ibang bansa kagaya sa Busan, 2 pelikula niya, 'di ba? Tapos may mga pelikula din siya, Mark, na ang hirap i-remake na kung ako, wag niyo na lang i-remake kasi mapupulaan lang kayo. Ikaw ba mamari-remake mo ba ang Insyang? 'Di ba? Kung sino man yung artista magaganap ng Insyang, kawawa siya. At saka Maynila sa dahil ang galing-galing ni doon. Ni Hilda Coronel. At Mona Lisa. Ni Mona Lisa, 'di ba? Walang tatapat doon. Sobra. Yung Maynila, sa Kukunan Liwano, nagpa-picture tayo sa Santa Cruz, diba? Para kami mga loka-loka mga kaibigan. Pumunta kami doon sa area talaga kung saan nakatayo si Bembol Rocco. Yung corner doon, nagpa-picture kami. Nagpa-picture kami. Yung mga sign ng street. Yung mga movie na ni-remake sa TV series. 'Di ba may yung Darna? Uso naman ngayon yan uso kasi parang feeling ko nga direct ang TV hindi na rin makaisip na magandang istorya, 'di ba? Puro remake na lang. Mahilig diyan ang GMA dati. Yung afternoon nila, 'di ba? Yung mga sinasamba kita, gaano ka sa minsan sa darating ang umaga. Binili nila ng rights sa Viva yun eh. Natatawa ko kasi kausap kami ni Jackie Lublanco. Ni-remake yung My Only Love, 'di ba? Sabi niya, ano ba naman yung remake na yun? Ibang-iba na ang kwento. Ginawa akong baliw. di ba sa My Only Love, social na social, nagbabalay pa siya doon. Kasi glossy movie ng Viva yun. Sharon, Gabi, Jackie Lublanco. Ginawa daw siyang baliw. That's soap opera for you. Pero halimbawa ito, kasi pag superstar talaga pinag-uusapan, 2 lang yan. Vilma Santos and Nora. Kay Vilma, ano ang pinakamagandang i-remake na movie ni Vilma? And pati Mark, ikaw, kung join ka rin, para sa'yo direct. In terms of body of work. Ako baka magagalit yung mga sa akin fans, no. Pare akong fan ng dalawa eh. Vilma, Ako rin naman. Pero in terms of body of work talaga, pag iniisa-isa mo, mas marami talaga magagandang pelikulang ginawa si Nora. Oo naman. Hindi, yun talaga para sa akin. Ang ganda ng mga pelikulang ginawa ni Nora. Kaya nag-flop siya o hindi wala siyang pakialam. Pero in terms of box office, Vilma yun. Wala nang tatalo doon. Talagang si Vilma yung box office queen sa dalawa. Although there was a time na Nora talagang siya ang namayagpag sa box office. Ngayon, kung i-remake yung pelikula ni Vilma ba? Vilma and Nora. Kasi hirap i-remake yung Sister Stella L. Ang ganda talaga nun For Nora. Yung siguro best Vilma Santos movie ko nilang yung Sister Stella L. For Nora, gusto ko yung 3 taong walang Diyos. Pareho tayo nang iniisip. 3 taong walang Diyos. Asawa ng Hapon, 'di ba? Yung gano'n. Kasi akala ng mga townspeople, binitray sila kasi inasawa siya ng Hapon ng panahon ng giyera. Panoorin mo 'yun. Panoorin. 3 taong walang Diyos. 3 taong walang Diyos. Gusto ko din ang Bulaklak ng City Jail. Bulaklak sa City Jail, maganda din kasi. Kaya lang medyo commercial yung paggagawa ni Mario O'Hara. Pero maganda pa rin, lahat ng nakakulong doon. Bona, maganda. I love it. Yung movie fan siya ng isang stuntman. Di ba naging naging musical play. Talaga? Yung kay Edgar Allan Guzman din yan eh. Oo nga, si Uge. Si Uge, di ba?
Anyway, direct mauulit ito, ha? Oo, nag-enjoy ako. Sobrang nag-enjoy. Ikaw, Mark, marami ka ba natutunan? Maraming pumasok. So, alam mo na, linawan ako. Alam mo na, Mark, ako anong i-research mo? Virgin Forest, 3 taong walang ina ka ng anak mo, 3 taong walang Diyos Insyang. Ayan. Yan ang mga pelikula. And congratulations doon sa 4 na pelikula pumasok siya sa top 100 ng movie. Nako, palakpakan po natin. Di tayo na zero. Inihintay ko yung mga pelikula ngayon talaga, pero iba pa rin ang Lino Broca, iba pa rin ang Mike De Leon, and Love Diaz, kahit na mahahaba ang pelikula. No? Iba pa rin si Marilu Diaz-Abaya. Yeah. Diba? Ay, nako, marami pa pala tayong mapag-uusapan. Bitin pa. Magpa-part 2 tayo niya. Magpa-part 2 tayo. Kung pwede si Direk ng Friday. Anyway, maraming salamat, Mark. Okay, paalala ulit tayo sa atin. Yes. Abangan nyo po next week sa starting Monday. Yan, nandyan na po kami sa inyong mga barangay. Kasama ko ang hunk at supermodel ng ating bansa, si Ben Isaac. Yan, mamimigay tayo ng maraming pa-premyo at kasayahan. Planggano. Ikaw, Direk, meron ka bang gusto yung paalala sa kanila? Walang tulugan, part 2 ni Kuya John's birthday. Oo, manood kayo palagi ng mga palabas ng GMA 7. Siyempre, yung una na dyan, yung Master Showman, birthday ni Kuya Germs. Yung may bagong show kami, Celebrity TV, every Saturday. Pagkatapos Joey, Nanay Lolit, Ay alas. Pagkatapos ng Wish Ko Lang. And then, Mars sa GMA News TV. Congratulations! At, ano pa ba iba? Sarap Diva. Every Saturday. Congratulations, ilang years na rin ang 3 years. 3 years na. So, Sarap Diva and Mars, congratulations. Siyempre, Kuya James, happy birthday ulit. Diba? Thank you, Happy birthday, Kuya James. Thank you. Palakpakan po natin si Direk Ba. Yes. Na-miss ko ang radyo, Okay. Thank you very, very much po sa inyong lahat. Nako, bukas ibang klase na mapag-uusapan nating showbiz. At sa Thursday, eto na may pinangako ko sa inyong hula-hula. Hula-hula ng cards na to and everything. Maraming salamat. Susunod na po. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali Mr. Miguel Hill. Siyempre, ako po si Shalala together with Mark Canlas. And special guest, Bam Salbani. Maraming salamat po dito sa Shalala and Friends. Bye-bye! Ito ang DZRJ 810, 8 Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Jacinto Color.